Ayan guys, testingin na natin tong ating ginawang CO2 airgun. Kung puputok na, kargahan lang muna natin ang CO2. Ayan, at ikasa na natin. At subukan nating iputok. Yun guys, at meron na naman tayo ditong i-repair na isang CO2 airgun. Hindi ko alam kung anong maker ang gumawa nito kasi wala siyang tatak, pero kamukha siya ng Armscore. At syempre, unang-una nating gagawin ay kailangan nating i-check yung kanyang barrel kung wala itong balang na iwan sa loob para safety tayo kapag tayo ay nag-test mamaya. Ito nga pala isa rin ng sira nito na itong kanyang pinakang bolt ay nawawala yung isang tornilyo. Kaya yan ay gagawin natin mamaya. Yan yung humahatak dito sa sa kanyang hammer kapag ikinakasa natin yung baril. Yan. Testingin muna natin yung pinakang barrel ito at ayan at nakapasok na yung ating panundot at ayun naglalabas pasok na siya dyan sa butas. Uy, sana all! At sige guys, sunod naman ay kakalasin natin itong kanyang intake port, yung kargahan niya ng CO2 kasi dyan daw ang singaw niyan, sabi nung nagdala dito. Paano hindi totoo Pero yan, wag nyong basta-bastang kakalasin yung tornilyo na yan. Huwag mong subukan. Hanggat hindi kayo nakakasiguro na yung tangke na to ay wala ng laman na CO2. Kasi pagka kinalas nyo yan, bigla yang tatalsik at pwedeng makadisgrasya o makadamage ng mga bagay-bagay dyan sa paligid nyo. Etong isang tornilyo na to, yan yung tornilyo ng kanyang hammer. Kailangan natin yang subukang itulak. Ayan, susubukan nating itulak. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Natutulak siya. Ibig sabihin ay wala ng laman yung tangke niya kasi yan yung kanyang firing pin o yung pinakabalbula. Kapag ganyan ay okay na. Pwede na tayong magtanggal nitong kanyang tornilyo ng intake port. Sige guys, at gagamitin ko lang ng pliers kasi medyo matigas ito. Matagal na ito kasing na-stock, sabi nung nagdala rito, hindi nagagamit. Ayan guys, tanggalin na natin. At syempre, kailangan nating kumuha ng lagayan para yung mga parts na kinakalas natin hindi maghiwa-hiwalay at hindi na tayo mahirapan maghanap mamaya. Ito yung nangyari sa kanyang guys, kanya yun na marami siyang dumi. Ayan, at saka yung spring niya lumabas siya dun sa pinakang sabat na magpas. Kaya siguro hindi nila ito makargahan ng hangin. Bali, ang unahin natin gawin guys, itong yung sa bolt action. Hanap lang ako rito ng mga gamit. Ito yung hand tap. Kasi chinik ko yung kanyang lagayan ng tornilyo, wala na yung thread, parang na lost thread na siguro kaya nawala yung yung tornilyo nito. At try natin tong isa na to kung maganda ba ang papasok ba siya. At yan guys, sa tingin ko ito na ang niyan, ito ang magiging kasukat niyan. Yan ang gagamitin natin. Dito ay kumuha ako ng ng vice clamp. Yan, flat vice. Tapos iipit ko tong kanyang pinakang bolt.
Yan, higpitan lang natin at para hindi siya pumalag kapag nagte-thread na tayo mamaya. Bali, ito kukunin natin tong pang thread. Tapos ito yung handle niyan. Pwede yan na ganyan ang gamitin nyo. Tapos mano-mano yung i-thread. Pero sa akin, mas prefer kong gamitin to yung ganito. Kung meron kayong ganito, mas mabilis ang pagtrabaho natin kasi mabilis siyang umikot. Ayan, kabit lang natin at higpitan natin. Tapos kumuha tayo ng langis. Kung meron kayong yung tinatawag nila na cutting oil, mas maganda yon. Pero sa akin okay na tong langis. Parehas din naman, gumagana rin naman siya. Tapos pasadahan na natin siya para magkaroon siya ng thread. Ayan guys, pagkatapos nung unang isang hantap na yon, may kasunod yan kasi parang 3 piraso yan na magkakasunod. Ganun lang ulit, lagyan lang ulit natin ng langis at pasadahan ulit natin yung kanyang butas para lalong gumanda yung yung pinakang thread niya. Ayan guys, at ito nakakuha na ako ng tornilyong ilalagay sa kanya. Iyan ay nakuha ko sa rayos yan ng motor. Dito guys ay kinabit ko siya sa gato para maipasok ko ng gusto itong tornilyo. Hindi, wow. Mas maganda kasi na baon siya. Ayan, ipasok lang natin maigi hanggang sa makita natin yung pinakang tornilyo na malapit ng lumabas sa kabila. Matapos naman yan guys ay tatabasan na natin yan, puputulan na natin yan para maikabit natin doon sa baril. Gamitan ko lang ng grinder na may balang cutting disc. Ayan, at naputol na natin. Sunod naman ay lalagyan natin ito ng gatla. Pasadahan lang din natin itong cutting disc. Ayan, meron na siyang gatla. Yan yung paglalapatan ng flat screw kapag gusto natin yan tanggalin at ikabit. Ayan guys, ikabit na natin yan dito sa pinakang baril para ma-testing natin kung gagana na siya. Ikabit lang natin yung pinakang bolt o yung pellet pusher, tapos ikabit na natin yan dito sa lagayan niya at higpitan natin itong screwdriver. Higpitan lang natin to ng tama at subukan na natin ikasa kung gagana siya. Yung guys, kumakasa naman siya pero minsan dumadaplis. Tapos dito sa second cock, hirap siyang ikasa, tapos ang sumasabit sa kanya sobrang liit na lang. Yan, nagdesisyon akong tanggalin tong kanyang trigger kasi parang sa tingin ko parang may bungi. Ayan guys, hindi ako nagkamali, bungi na nga yung mga ngipin niya, kaya pala minsan kumakabyos. Ayan na guys, at nilinis ko siya doon sa labas ng grinder, pinasadahan ko para gumanda ulit yung ngipin niya at ikabit na ulit natin to para matesting natin yung baril. Pati yung niya, yung sumasabit sa kanya, pinasadahan ko na rin ng konti para maganda yung lapat nila sa isa't isa. Ikabit na rin natin tong yung kanyang trigger. Ayan, unahin lang natin tong spring, tapos yung pinakang trigger. Tapos isalpak na natin pati yung kanyang pin. Ayan. At pag ayos na yan, ito naman, dito tayo sa pellet pusher kasi kailangan natin lagyan to ng o-ring para walang blowback kapag ginamit natin yung ating air gun. Ikabitan natin ng o-ring yan. Tapos lagyan natin ng konting langis. At pwede na natin yang ikabit dito sa ating air gun. Ikabit na rin natin yung ating ginawang tornilyo na rayos at higpitan natin ng tamang higpit para hindi siya matanggal. At sunod naman natin gawin ay itong kanyang intake port. Tanggalin natin yung kanyang pin para makuha natin yung mga laman sa loob. Hawakan nyo lang yung dulo, baka umigas yung spring. Ayan, yung kanyang spring. At kung makikita nyo, napakadumi niya guys. Ayan
Sobrang dami niyan dumi kaya hindi ito lalapat na maganda at palagi itong may singaw. Ayun oh, ganyan na rin yung nangyari sa pinakang piston niya, yung may o-ring at saka yung kanyang housing. Ayun, sobrang dumi. Sige guys, stay tuned lang kayo at lilinisin muna natin to. Ayan guys, natapos ko na siyang linisin at ito pinalitan ko na siya ng bagong o-ring. Yan yung piston doon sa loob, ikabit na natin dito sa housing, yung spring tsaka yung kanyang pin at assemble na natin. Tapos yung kanya nga palang o-ring dito sa may labas, yung malaki, pinalitan ko na rin kasi ano na, ipina. Ayan, palitan natin ng bago at lagyan natin ng konting langis para swabe siya kapag ipinasok. Ganon din dito sa kanyang salpakan sa dulo, lagyan natin ng langis para swabe pag ikinabit na natin. Tapos ikabit na natin yung kanyang pinakang tornilyo para makapag-test na tayo. Ayan guys, nakakargahan ko na siya ng hangin. Tapos testing natin kung puputok na siya. Ayun guys, nung makalipas nung ilang putok ko kasi tinesting ko dun sa labas, ayun, nagkaroon siya ng leak. Ayan oh, sumisingaw dun sa dulo. Ibig sabihin yan, sira yung ano nito, yung valvula o yung firing pin. Ayan, malakas ang singaw niya. Kaya ayan guys, kinalas ko na siya. Hindi ko na pinakita para hindi umaba yung ating video masyado. Linisin ko lang to, tapos checking ko tong kanyang valvula. Tingin ko rito kailangan tong palitan ng ano, yung pinakang acetal niya. Ito guys, oh, ayan yung nangyari sa acetal niya. Na ano na siya, na umusli na, magana. Ayan, kaya gagawa tayong bagong acetal. Ito na guys, at nakagawa na ako ng bagong acetal. Ayan na. At ikakabit na natin yung pinakang valve stem niyan. Ayan, higpitan lang natin. Tapos ay lagyan natin ng langis para sabi siya. At assemble na natin. Ayan, assemble na siya. Tapos isalpak na natin doon sa pinakang loob ng baril. At pagkatapos noon ay ikabit na ulit natin tong kanyang intake port para makapagkarga tayo ng hangin. Ayan guys, okay na. Testingin na lang ulit natin to. Checkin lang natin yung pinakang dulo niya at ayan, wala na siyang singaw. At testingin natin kung puputok na siya. Ayan guys, at okay na siya. Sana naman ay kung nagustuhan mo to ay patamaan mo to yung pag nasa dulo.